Nang dumating si Prinsipe Edwin kasama ang kanyang hukbo, sinabi niya sa kanyang mga tauhan na tulungan nila ang Dimitri at salakayin ang kanilang mga kaaway. Makikita na nagcast siya ng spell gamit ang kanyang sandata. Ginamit niya ang teknik niya na fire field upang lumikha ng pader at hindi makausad ang mga demonic humans ng Kronos. Natuwa ang iba dahil dumating na ang kanilang mga reinforcements kaya't kailangan na lang nilang magtiis. Napansin ito ng ating bida sa pagdating ni na Prinsipe Edwin sa laban. Nagmamadaling sinabi niya kay Roman na kailangan niyang bumalik agad sa duke ng Dimitri dahil nalaman niyang inaatake na sila ng imperyo ng Kronos. Ngunit hindi nabahala ang ating bida bagkus, napangiti pa siya. Samantala sa isang flashback, sinabi ng ating bida sa pagtanggap niya sa imbitasyon ng Valhalla ay isang bagay na alam ng buong kontinente. Kaya tinanong niya sa mga tauhan niya kung iisipin nila kung sila ang naging Kronos Empire. Kung papayag ba silang palampasin ang pagkakataon matapos niyang malaman na mawawala siya rito. Sinabi ni Fernando na dahil dineclare nila na gagawin nila ang mga pag-atake sa kanya ng hayagan, wala siyang nakikitang dahilan para magpabeye sila. Ngunit sinabi ni Henderson dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanilang lord. Ngunit tumugon ang ating bida na hindi siya sang-ayon. Dahil walang pakialam ang Kronos Empire sa iniisip ng mga bansa sa paligid nila habang sinusubukan nilang patayin siya. Dagdag niya pa na malaki rin ang posibilidad na atakihin nila ang Dimitri Dukedom. Dahil hindi kayang protektahan ng perpekto ng mga ang kastilyo ng Dimitri. Kaya nais niyang manatili silang lahat dito upang protektahan ang Dimitri. At kung umatake ang imperyo ng Kronos rito, gusto niyang lahat sila ay pagbayarin silang lahat ng mahal. Dahil doon, sumunod agad sila sa kanilang lord na manatili sa Dimitri. Samantala sa ibang eksena sa paligid ng Dimitri Dukedom, may isang bandila na lumitaw sa gitna ng kagubatan. Kasabay nito, may nagbukas na warp gate sa kagubatan at dumating na ang hukbo ng imperyo ng Kronos. Tinanong ng kanilang pinuno kung ano ang mga galaw sa loob ng Dimitri Dukedom. Tumugon ang kanyang tauhan na walang anumang kakaiba sa Dimitri. Dahil ang ating bida ay nasa hangganan pa rin ng imperyo ng Valhalla. Kaya gaano man siya kabilas, imposible para sa kanya na makabalik sa loob ng 3 araw sa Dimitri. Natuwa naman ang kalbong pinuno nila na may tattoo sa mukha. Sinabi niya na ito ay isang perpektong plano. Siya si Mystique mula sa imperyo ng Kronos. Hinanda niya ang mga tauhan niya para sa pagsisimula ng kanilang pagsalakay sa Dimitri. Napansin ng dalawang bantay sa kastilyo ang isang kakaibang liwanag sa itaas ng kalangitan. Dahil sa taas, nakakita sila ng hindi karaniwang kidlat na nagmumula sa mga ulap. Makikita na nagcast si Mystique ng isang spell gamit ang kanyang mga palad upang atakihin ang kastilyo. Ginamit niya ang kanyang teknik na lightning rain upang wasakin ang border ng kanilang kalaban. Ngunit nag-activate agad ang depensa ng kastilyo ng Dimitri gamit ang Great Shield Activate. Dahil doon, inalarma ng mga bantay na may mga kalaban na dumating dito. Pagkatapos nito nakapaghanda sila agad upang depensahan ang kanilang bansa. Sa isip ni Mystique narinig niya na ang duke ng Dimitri ay may pambihirang seguridad, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ito kagaling. Hindi niya akalain na makakakilos sila ng ganito kabilis. Ngunit sinabi niya sa kanila na nakatakda na ang katapusan nila. Habang nakarating na ang hukbo ng Kronos sa ibaba ng kastilyo na handa na silang paslangin ang kanilang kalaban. Iniutos ni Captain Jonathan sa ikalawang squad na maghanda na sa pagkarga ng palaso, habang ang unang squad ay magpaputok ng palaso, at ang ikatlong squad ay maghahanda na rin sa pagkarga ng palaso, at ang ikalawang squad ay magpapaputok na rin ng palaso. Naghanda na ang mga Dimitri Knights upang panin ang kanilang kalaban. Dahil dito, nasawi ang iilan sa mga sundalo ng Kronos nang umakyat sila sa tarangkahan ng Dimitri. Samantala si Felix ay nag-iipon ng malaking magic upang umatake sa kanilang mga kalaban. Ginamit niya ang kanyang teknik na burning. Pagkatapos nito, ginamit niya ang fire rain na nagpaulan ng apoy sa hukbo ng Kronos kaya't nasunog sila. Namangha si Mystique dahil mayroon silang mga mages na 6 circle sa Dimitri, kaya't nalaman niya na tiyak na mapanganib sila. Sa isip niya, bagamat ang Dimitri ay isa lamang dukedom, isa pa rin itong teritoryong may kapangyarihang lumaban sa imperyo. Kaya kung dudurugin nila sila ng lubusan sa pagkakataong ito, maipapakita nila sa mga kaharian ng kontinente ng Salamander ang kanilang halimbawa. Samantala sa loob ng Dimitri, nakapasok na ang mga shadows ng imperyo ng Kronos. Sinabi ng kanilang pinuno na sirain ang lahat ng mahahalagang pasilidad ng Dimitri, at kapag may nakita silang nasa blacklist nila, agad nilang patayin ito. Ngunit sinabi ng kanyang tauhan na may nararamdaman siyang kakaiba dito. Dagdag pa niya, napakatahimik ng lungsod dito, na parang wala ng buhay na naninirahan rito. Ngunit sinabihan siya ng kanilang leader na huwag nang intindihin iyon at mag-focus sila sa kanilang misyon. Biglang
nasawi ang isa nilang kasamahan dahil inatake ito. Si Henderson pala ang gumawa nun. Naiinis siya sa mga taga-Kronos na pumasok sa teritoryo nila, at makikita na kasama niya rin si McBurney. Hindi inaakala ni McBurney na talagang aatakihin nila ang duke ng Dimitri, na tulad ng sinabi ng kanilang lord. Iniisip ni Rodwell kung ano ang maaari niyang gawin para sa Dimitri Dukedom. Nakita siya ng mga taga-Kronos na umakyat sa kastilyo at namukan siya dahil nasa blacklist siya ng kanilang mga pangalan. Sinabi nila na patayin siya at buksan ang mga tarangkahan ng kastilyo. Makikita na inatake si Rodwell ng dalawang Aura Knights upang tapusin ito kaagad. Dahil sa kawalan ng kuya niya dito, bilang isang Dimitri, siya ang mananagot at gagawin niya ang lahat para sa teritoryo nila. Nakipaglaban si Rodwell kahit na dalawa ang kanyang mga kalaban, at makikita na nagawa na niyang gamitin ang kanyang aura upang labanan ang mga Aura Swordsman ng Kronos. Samantala sa ibang lugar, nagsisitakbuhan ang iba't ibang mga shadows ng Kronos. Ngunit nasalubong nila ang mga tauhan ng ating bida upang hindi sila makarating sa kastilyo ng Dimitri. Iniutos naman ng kanilang leader na pagbuksan nila siya ng daanan. Sinabi ni Fernando sa mga taga-Kronos na lumampas na sila sa linya nila. Naalala ni Fernando nung unang nilang pagkikita ng ating bida, na sinabi na mabuhay siya para sa kanya. Seryosong sinabi niya na wala ni isa sa kanila ang makakadaan sa kanya. Pinakilala siya bilang ang captain ng Imperial Knight ng Duke ng Dimitri na si Fernando. Noong araw na ipinahayag ni Fernando ang kanyang pasasalamat sa ating bida sa pagtanggap nito sa kanya. Kaya naging espada siya na nagproprotekta sa pamilyang Dimitri. Makikita na sumugod si Fernando habang nagpapalabas siya ng aura upang atakihin ang kanilang kalaban. Dahil doon, gumawa siya ng malakas na pagsabog sa isang atake lang. Sa isip ng leader ng mga shadows, mas malakas si Fernando kaysa sa inaasahan nila. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na siya na ang bahala kay Fernando, at puntahan nila at patayin ang lahat ng nasa blacklist nila. Dahil doon, mabilis silang umalis upang maipagpatuloy ang kanilang misyon. Nabagalan naman si Fernando dahil sa kabagalan nilang kumilos. Kaya sinabi niya sa kanyang mga tauhan na mga Dimitri Knights na pigilan nila ang mga kalaban nila. Dahil doon, nakipaglaban ang dalawang grupo, ang mga Shadows laban sa mga Dimitri Knights. Sinasabi dito na kapag ang isang espada ay ginamit ng isang mandirigma, doon nagkakaroon ng kabuluhan ang kanilang pagkatao. Dahil kinailangan niyang pilitin ang sarili niyang lagpasan ang kanyang mga limitasyon. Dahil isa siyang mahinang mandirigma na nagpupunyagi noon para sa kanyang lord na tumulong sa kanya upang lagpasan ang kanyang limitasyon, hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan, mabubuhay siyang isang espada ng Dimitri. Samantala sa ibang eksena sa labas ng kastilyo ng Dimitri, nagtataka si Mystique habang pinapanood ang mga nangyayari, dahil pati mga shadows ay nabigo rin. Biglang lumapit ang kanyang tauhan at sinabi niya na may emergency sila mula sa hilagang silangan. Dahil ang mga teritoryo ng Dimitri Dukedom ay nagpadala ng kanilang mga reinforcements, at ang Cairo Kingdom ay nagpadala rin ng mga sundalo sa mga hangganan ng Dimitri. Kaya kung mabilis sila makakapunta rito, ang kanilang mga kalaban ay maaaring makarating dito sa loob ng 12 oras. Sinabi ni Mystique na habang mas lalo niyang nakikilala ang Dimitri, mas lalo itong nagiging delikado sa kanyang paningin. Kaya sinabi niya na hindi sila dapat mabigo sa laban na ito. Dagdag niya pa, kailangang nilang wasakin ang Dimitri habang wala si Roman. Samantala sa loob ng palasyo ng Dimitri, may isang lalaki ang nagbabantay sa loob. Hindi siya nakalaban agad kaya inuntog siya sa pader upang mapatamba ito. At mabilis niya itong natalo sa isang atake lang. Naiinis ang lalaki dahil maingay ang nasa labas, kaya tingin niya na mukhang natalo na ang natitirang mga kasamahan nila. Siya si Sven, isang 6-star Aura Swordsman mula sa Imperyo ng Kronos. Sinasabi dito na sa Imperyo ng Kronos, may tatlong uri ng mga shadows. Ang mga assassin na may kakayahang makalusot sa mga pisikal na pag-atake gamit ang madilim na aura ay tinatawag na shadows. At ang mga gumagamit ng black magic ay tinatawag na abyssal demons. Samantala si Sven ay kabilang sa huling uri ng shadows, ang abyssal knights. Narinig ni Sven na mayroon isang binatang lalaki ngunit mabagsik ito, tulad ng isang ligaw na pusa. Narinig niya rin na may isang tulad niya, na isang taong may matatag na determinasyon at kabaliwan na nasa tabi ni Roman. Kaya tinanong niya ito kung siya ba si Kevin, na tinatawag na demonyo ng pamilyang Dimitri. Naging masaya si Sven dahil hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin ang isa sa mga blacklist nila, pati na rin ang duke ng Dimitri. Dahil sa kasabikan niyang pumaslang, nagpalabas siya ng nakakatakot na aura na naglalayong paslangin si Kevin. Naalala ni Kevin ang pag-uusap nila ng kanyang lord, na ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay dapat manatili sa Dimitri Dukedom. Kaya napagpasyahan niyang si Kevin ang pinakaangkop para
para sa tungkuling iyon. Natakot si Kevin nang maramdaman niya kung gaano kalakas ang kalaban niya dahil isa itong tao na may napakalaking lakas na hindi niya kayang talunin. Ngunit pinagkatiwalaan siya ng kanilang Lord at iniwan sa kanya ang lugar na ito. Kaya kung ganoon, ang kailangan niya lang gawin ay kumuha ng oras para makatakas ang duke ng Dimitri, kahit na kailangan niyang alay ang buhay niya para magawa ito. Biglang nasugatan si Kevin sa bandang leeg. Si Sven pala ang umatake sa kanya nang hindi niya namamalayan. Nagtataka naman si Sven dahil tingin niya na mukhang masyadong mababaw ang kanyang atake. Iniisip niya kung may hindi pang karaniwang kakayahan ba si Kevin na makaramdam ng bloodlust. Kaya pinuri niya ito dahil sa galing nitong aliwin siya. Hindi makapaniwala si Kevin dahil halos maputol ang ulo niya sa atake ni Sven. Kaya dahil doon, sinugod muli siya ni Sven ng isang malakas na atake. Dahil sa lakas ng kalaban ni Kevin, nagawa nitong mapaurong siya sa laban. Napagtanto ni Kevin na hindi niya kayang talunin ang kalaban niya kahit na kaunti. Dahil katumbas niya si Count Nicholas, ang pinakamalakas na swordsman ng kaharian ng Cairo o baka mas malakas pa kaysa sa kanya. At wala rin siyang tsansang manalo kung haharapin niya ito ng harapan. Kaya labis siyang naiinis dahil hindi pa sapat ang lakas niya upang protektahan ang kanilang Lord. Dahil doon, kumilos siya ng mabilis. Makikita na mabilis siyang gumalaw, at iniiba ang direksyon upang hindi malaman ng kalaban kung saan siya pupunta. Pagkatapos nun, nakakita siya ng pagkakataon upang umatake sa likod ni Sven. Ngunit si Sven ay nakikita ang lahat ng galaw niya dahil isa siyang 6-star aura swordsman. Ipinakita ni Sven kung gaano siya kabilas, dahil nagawa niyang makalapit kay Kevin ng napakadali. Dahil doon nagawa siyang mahawakan at binalibag ito ng malakas sa sahig. Sinabi ni Sven sa kanya kung ito lang ang kaya niyang gawin, oras na para mamatay siya. Sa isip ni Kevin, alam niyang hindi niya kayang talunin si Sven, kaya't kailangan niyang tumakas. Habang akmang tatapusin na siya, nagawa niyang makatakas mula sa pagkakahawak nito. Hingal na siya dahil sa mga natamo niya na pinsala dulot ng laban nila. Iniisip niya na imposible ang laban na ito para talunin ang kanyang kalaban. Sinasabi dito na si Kevin, na isang binatilyo na dating gumagala sa mga squatter at araw-araw na nag-aalala kung paano mabubuhay, ay instinct na isip na hindi niya dapat palampasin ang pagkakataon na ito. Naalala niya ang sinabi ni Roman noon, mabuhay siya bilang isa sa kanyang mga espada mula ngayon. Para sa kapakanan ng ating bida, iaalay niya ang buhay niya sa kanya. Nagsimulang sumakit muli ang ulo ni Kevin dahil sinasabi nito na mamamatay siya sa ganitong kalagayan at hindi siya makakatakas. Dagdag niya pa na hindi nila dapat biguin ang kanilang Lord. Napag-isipan ni Kevin na hindi siya tatakas sa laban na ito, kaya't lalabanan niya siya. Tinanong naman ni Sven kung ano ba ang pinagsasabi ni Kevin sa sarili niya. Umatake si Sven kay Kevin ng mabilis, ngunit nagawa niyang makaiwas rito. Nagulat si Sven nang magawa ni Kevin na makaiwas sa atake niya. Sinasabi dito na ang maraming ego sa loob ng isipan ni Kevin ay nagkaisa tungo sa isang layunin. Seryoso si Kevin habang nagpapalabas ng aura, sinabi niya ang utos ng kanilang Lord ay ganap na hindi siya makakadaan sa kanya. Nagulat si Sven dahil nagkaisa ang pagnanais ni Kevin na pumatay, na para bang naging isa siyang matalim na espada. Ang mga mata niya ay matalim, at napakahusay ng konsentrasyon niya sa paggamit ng kanyang aura. Ngunit bagamat nagawa niyang buuin ang sarili niya, hindi pa rin iyon sapat. Kaya nagpakawala si Sven ng malakas na aura na handang paslangin si Kevin. Kaya mabilis siyang kumilos patungo rito. Makikita na seryoso na siyang aatake upang paslangin ito dahil isa ito sa mga nasa blacklist nila. Ngunit nanatiling kalmado lang si Kevin kahit na malapit nang tumama ang sandata ni Sven sa kanya. Dahil sa reflexes niya, iniwasan niya ang atake nito ng mabilis. Ngunit mabilis din siyang nasundan ni Sven dahil sa kasanayan nito sa pakikipaglaban. Dahil dito, wala na siyang pagpipilian kaya nakipagsabayan si Kevin sa kanyang kalaban. Nagulat si Sven nang magawang masugitan siya ni Kevin sa kanyang binti. Sobrang natuwa si Sven dahil ang Dimitri Dukedom ay talagang isang napaka-interesanteng lugar. Kaya inatake niya si Kevin upang mapa-address ito sa gilid. Sinabi niya na tunay na nasisiyahan siya sa laban nila, ngunit oras na para tapusin niya na ito. Pinalabas niya ang buong kapangyarihan niya upang wakasan na si Kevin sa isang atake lang. Nakaramdam si Kevin ng napakalakas na aura sa paligid niya kaya siya napatigil. Ngunit pilit niya itong linalabanan dahil nangako siya sa kanyang Lord na siya ang bahala sa kaligtasan ng Dimitri. Sa kabila nito, hindi niya kinaya ang lakas ng isang 6th star aura swordsman kaya't natalo siya.
makikita si Kevin na nakahandusay na lamang sa sahig, na walang malay dahil sa lakas ni Sven. Nagulat si Sven nang may paparating sa loob ng palasyo kaya naging alerto siya. Dumating si Fernando upang iligtas si Kevin kaya inatake niya si Sven ng direkta. Makikita na galit siya dahil sa ginawa nito kay Kevin. Pagkatapos noon, dumistansya muna siya upang makapag-isip. Nakita niya si Kevin na natalo sa laban mula sa isang 6th star aura swordsman kaya nababahala siya. Sinasabi dito na sa simula pa lang, hindi naman talaga nasa panganib ang duke ng Dimitri. Nang magsimula ang pag-atake ng imperyo ng Kronos sa Dimitri, agad silang lumikas sa isang lihim na lugar, at si Kevin lamang ang naiwan dito. Nanatili siya dahil alam niyang hahanapin ng mga shadows ang buong Dimitri Dukedom kung malalaman nilang wala ang duke roon. Hindi siya makapaniwala na nanatili siya hanggang sa halos ikamete niya ito. Pagkatapos dumating ni Fernando sa laban, dumating na rin ang iba upang tulungan siya. Dumating sina McBurney at Henderson upang tumulong sa laban. Sinabi ni Fernando sa kanila na ang kalaban nila ay isang 6th star aura swordsman. Kaya't sinabihan niya sila na susugod sila ng todo mula sa simula, kaya nagpalabas sila ng aura. Dahil dito, kumilos na sina McBurney at Henderson upang suportahan siya, habang si Fernando naman ang haharap kay Sven ng direkta upang lituhin siya. Makikita na umatake si Henderson sa bandang kaliwa ni Sven, at si McBurney naman ay umatake sa kanang direksyon niya. Sobrang naiinis si Sven dahil lahat sila ay nakaharang sa misyon niya, kaya ang ginawa niya ay pinatalsik silang dalawa gamit ang kanyang aura. Nagulat si Sven na may biglang lumiliwanag sa likuran niya. Ayon pala si Nox na isang 5th circle mage, ay nagkakast ng teknik na fire cannon. Diretso itong tumama kay Sven bilang malakas na atake mula sa kanya. Ginamit agad ni Sven ang kanyang kamay upang pigilan ang atake ni Nox. Dahil dito, nagawa niyang mahati ang atake ni Nox gamit lamang ang isang kamay. Namangha si Sven dahil sanay na sanay sila sa kanilang kilos na parang hinasa sila sa matinding pagsasanay. Kaya't napagpasyahan niya na kailangan niyang paslangin sila bago pa sila maging banta sa kanila. Seryosong itinuro ni Sven kung sino ang una niyang papaslangin sa kanila. Bigla na lang nakaramdam ng matinding takot si Fernando dahil sa presensya niya. Ginamit ni Sven ang kanyang teknik na Chains of Darkness patungo sa kanya. Makikita na pinapalibutan si Fernando ng may itim na bagay, dahilan upang hindi siya makakilos rito. Habang kasama niya si Henderson, iniisip niya na matatalo na sila kapag natalo na si Fernando. Sinasabi dito na pagkatapos niyang humanga kay Roman, pinili niyang tahakin ang landas ng isang swordsman, na 100 walang kaugnayan sa dati niyang buhay. Habang mabilis siyang lumalakas, ang limitasyon niya bilang isang ordinaryong tao. Palagi niyang iniisip kung ano ang magagawa niya para sa kanilang Lord, dahil karaniwan lamang ang kanyang kakayahan. Habang iniisip niya kung ano ang magiging conclusion niya upang matulungan ang kanilang Lord, biglang may dugong tumatagas sa sandata ni Sven. Makikita si Fernando na may halong pag-aalala kay Henderson dahil sa ginawa nito. Ginamit ni Henderson ang sarili niyang katawan bilang panangga upang hindi masaksak si Fernando. Habang napag-isipan niya ang kanyang conclusion, na isusugal niya ang buhay niya upang magawa ng iba ang kanilang mga tungkulin. Naiinis si Sven kay Henderson dahil hindi nito binibitawan ang kanyang espada, sa kabila ng sobrang higpit ng pagkakahawak nito. Nalaman ni Fernando na sinisigurado ni Henderson na mabigyan sila ng oras sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili niya. Makikita na unti-unting nasisira ang core energy ni Fernando dahil sa galit nito. Sa isip niya, hindi niya hahayaang masayang ang bihirang pagkakataong ito. Dahil doon, nagawa niyang makawala sa Chains of Darkness ni Sven. Nagulat si Sven nang makawala si Fernando mula sa kanyang teknik. Tumulong na rin si McBurney upang hindi makatakas si Sven sa pamamagitan ng pagtusok nito sa likod niya. Buong puwersang inatake ni Fernando si Sven gamit ang kanyang espada. Dahil doon, matagumpay nilang napugutan ang ulo ni Sven sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan. Habang hindi pa rin makapaniwala si Fernando na natalo nila ang gaya ni Sven, sa huli agad nilang pinuntahan si Henderson. Dahil dito, bumagsak si Henderson dahil sa natamong pinsala mula sa pagkakasaksak ng sandata ni Sven. Nagmamadaling nagbigay ng luna si Fernando gamit ang healing potion at pinaalalahanan siya na huwag siyang mamamatay sa pagkakataong ito. Dagdag pa niya, na kailangan niyang manatili siyang gising dahil maghahanap pa siya ng mas maraming potion. Subalit nakiusap si Henderson na itigil niya ang pagkuha niya ng mga potion para sa kanya. Sinabi niya na hindi pa tapos ang laban nila at pinaalala na dapat niyang gawin ang nararapat
marapat. Napagtanto ni Fernando ang sinabi ni Henderson, na totoo ngang hindi pa nagtatapos ang labanan. Kaya't sumang-ayon siya at seryosong sinabi na manatili siyang buhay at hintayin ang kanyang pagbabalik. Sinabi niya rin na uubusin niya ang natitirang puwersa ng Kronos dito sa Dimitri. Samantala, habang abala si Mystique sa pangangalap ng impormasyon kung nasaan ang duke ng Dimitri, makikita na bigla siyang inatake ni Felix mula sa malayong distansya gamit ang kanyang spell upang mapuksa ito. Nalaman niya na talagang malakas ang Dimitri, kahit bago pa lamang naitatag ang kanilang pagiging dukdam. Kaya't napagpasyahan niya na ang duke ng Dimitri ay dito na ang magiging katapusan nila. Ngunit may dumating sa kanilang lugar at kasabay nito'y may malakas na liwanag sa lugar nila. Isang hindi kilalang tao ang nagsabi kay Mystique na huwag siyang magpapahuli sa kanya. Nainis si Mystique, at ang kanyang mga gwardya ay agad naging alerto. Sinabi ng babae na pipilitin niya itong sabihin kung saan siya nagtatago. Pagkatapos noon, nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lugar kung saan sila naruroon. Lumipas ang ilang araw matapos mapigilan ang pagsalakay ng Kronos at nakatakas si Mystique. Matapos ang mabilis na reorganisasyon sa Dimitri, sa wakas ay bumalik na si Roman, ang matagal nang hinihintay ng lahat. Binati ng mga tao ang ating bida dahil sa kanyang tagumpay sa pagtalo kay Barbossa, at ipinagmamalaki sila sa karangalan ng Dimitri. Tuwang-tuwa ang lahat habang binabati siya sa pagpasok niya sa rank ng kontinente. Makikita na pumunta agad ang ating bida sa palasyo ng Dimitri at kinausap ang kanyang ama. Sinabi ni Duque Romero na bagamat nais niyang tanungin muna ang kalagayan ng kanyang anak, sana maunawaan niya kung bakit kailangan niyang laktawan ang pagbati niya dahil sa nangyari kamakailan. Kaya itinanong niya kung paano gustong harapin ng kanyang anak ang insidenteng ito. Bukod sa ginawa ni Roman, kumalat ang pagkabahala at galit sa buong dukdom ng Dimitri dahil sa pagsalakay ng imperyo ng Kronos. Seryosong sinabi ng ating bida na huwag siyang mag-alala dahil siya na ang bahala rito. Pagkatapos nun, binalita ni Lucas na sa kasalukuyan, ang dukdom ng Dimitri ay nagtamo ng malaking pinsala. Lalo na dahil mukhang naipadala ng imperyo ng Kronos ang kanilang mga sundalo nang hindi gumagamit ng warp gate patungo sa Dimitri. Nagtataka naman si Roman kung paano sila nakarating dito nang hindi gumagamit ng warp gate. Sinabi ni Lucas na magbibigay na lamang siya ng karagdagang ulat pagkatapos nilang magsiyasat. Gayun din, parehong nasa kritikal na kalagayan sina Kevin at Henderson. Dahil pareho silang malubhang nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa isang 6th star aura swordsman at kasalukuyang nasa bingit ng kamatayan. At mas malala pa ang kondisyon ni Henderson kumpara kay Kevin. Kaya ang ibig sabihin ni Lucas, buhay pa rin sila. Kaya't sinabi ng ating bida na dalhin siya sa kanila. Ayon sa manggagamot ng Dimitri, magiging kritikal ang araw na ito para sa kanilang dalawa. Dahil matapos nilang gamitin ang pinakamahusay na potion at kapangyarihan ng mga priest, nagawa nilang panatilihing buhay ang dalawa, ngunit nasa napakamasamang kalagayan pa rin sila. Natuklasan nila ang hindi kilalang aura sa kanilang katawan ang dahilan ng pagbagal ng kanilang paggaling. Sobrang na-frustrate ang ating bida na ganito ang nangyari sa kanyang mga tauhan. Sinasabi rito na ang Mad Demon na sumusunod kay Baek Jung-hyuk ang Heavenly Demon, ay palaging nasa unahan ng digmaan laban sa 10 great sects at pinamunuan ang demonic cult sa tagumpay matapos pumatay ng napakaraming kaaway. Siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang tagasunod ng Heavenly Demon at namatay nang may mga sandatang nakabaon sa kanyang katawan. Bagamat galit si Baek Jung-hyuk, naisip niyang natural lamang na mamatay ang sinuman na sumusunod sa kanya sa digmaan. Sa kanyang buhay na puno ng labanan, ginamit niya ang mga sakripisyong ginawa nila bilang tantungan upang umangat pa. Sa isip niya, ang kanilang mga sakripisyo ang pinakamainam na desisyon na magagawa nila para sa kanya at sa Dimitri Dukdam. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang matinding galit matapos makita ang kanilang kalagayan. Kaya napag-isipan niya na hindi niya hahayaang mamatay ang dalawa sa ganitong paraan. Sinabi niya na personal niya silang gagamutan, kaya iniutos niya sa kanila na lumabas silang lahat sa silid. Makikita na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nag-concentrate upang mailigtas ang dalawa mula sa bingit ng kamatayan. Sa isip niya, magsisimula muna siya sa pagmumuni-muni tungkol sa pinagmulan ng buhay. Ang core energy ay isang enerhiya na taglay niya mula ng isilang, at kapag naubos ito, mamamatay rin siya kalaunan. Kaya't ang gagawin niya ay ipapasok niya ang bahagi ng kanyang pangunahing enerhiya sa kanilang dalawa. Kahit papaikliin ito ang kanyang buhay, buong loob niyang ibinibigay ang bahagi ng kanyang buhay para sa kanyang mga tauhan. 2 araw ang lumipas, isang mahabang panahon ng walang tigil na pagsusumikap ng ating bida.
Pagkatapos nito, nang umabot ng 1 linggo, patuloy pa rin ang ating bida sa pagpapagaling sa kanilang dalawa. Ngunit biglang nagmamadaling pumunta si Chris sa silid ng ating bida dahil kailangan niyang makipagkita sa kanilang Lord. Hindi siya pinayagan ni Hans, na nagsabing nakatuon siya sa paggamot ngayon at walang sino man ang pinapayagang pumasok sa silid. Alam naman iyon ni Chris, ngunit ang mga kaharian sa kontinente ng Salamander ay nagdaraos ng isang international conference ukol sa mga problemang idinulot sa duke ng Dimitri. Nakiusap si Chris na padaanin siya dahil kailangan nilang tipunin ang mga opinyon ng alyansa ng mga kaharian at parusahan ang imperyo ng Kronos. Nakita ni Hans ang determinasyon ni Chris na tulungan ang problema ng Dimitri. Kaya't pinayagan niya itong pumasok sa loob at sinabi na iparating sa kanilang Lord ang mahalagang usapin na iyon. Pagkapasok niya sa loob, agad siyang tinanong ni Roman kung ano ang problema nito. Ipinaliwanag ni Chris na isang internasyonal na pagpupulong ang ipinatawag siya. Dahil sa kahalagahan nito, wala siyang nagawa kundi hanapin siya, kahit alam niyang magdudulot ito ng abala sa kanya. Tahimik lamang ang ating bida, ngunit makikitang naging tuyot siya dahil wala siyang kinakain o iniinom habang ginagamot ang kanyang mga tauhan. Alam ni Chris kung gaano kahirap ang ginagawa ng kanilang Lord para mailigtas ang dalawa. Ngunit wala na silang oras, dahil dapat nang parusahan ang Kronos Empire sa kanilang ginawa. Ipinaliwanag niya na kung hindi makikibahagi si Roman sa pagpupulong na iyon, maaaring itago ng mga kaharian ang insidenteng ito. Sinabi ng ating bida na kahit makilahok ang Dimitri sa pulong na iyon at kumbonsihin ang iba na parusahan ang Kronos, hindi nila makakamtan ang tunay na paghihiganti kung hindi sila magiging seryoso rito. Ngunit talagang nababahala si Chris dahil sa dulot ng ginawa ng imperyo ng Kronos at pinipilit na parusahan ito. Alam naman ni Roman ang pinagmumula ng alalahanin ni Chris kaya niya ito nasasabi. Katulad ng ginawa nila para sa kanya, ginagawa rin niya ang lahat ng makakaya niya para sa kanila. Kaya't sinabi niya na magtiwala ito sa kanya at maghintay ito. Samantala sa lugar ng International Conference kung saan nagpupulong ang alyansa ng iba't ibang kaharian, pinag-uusapan nila ang insidente sa duke ng Dimitri dahil sa napakakomplikado nitong kalagayan. Sinabi ng hari ng Odelia na bagamat tama lamang na parusahan ang imperyo ng Kronos sa pag-atake sa Dimitri Dukedom ng walang dahilan, ngunit nag-aalala siya na kung gagawin nila iyon, maaaring humantong ito sa isang ganap na digmaan. Kaya kung lalala ang sitwasyon, maaaring mas maagang kumilos ang Kronos Empire upang ipatupad ang ambisyon nitong sakupin ang buong kontinente. Sinasabi dito ang alyansa ng mga kaharian ay nalugmok sa takot, tulad ng inaasahan ng imperyo ng Kronos. Ibinunyag ng Kronos Empire na nagtataglay sila ng mahika upang maipadala ang kanilang mga sundalo nang hindi umaasa sa Warp Gate noong nilusob nila ang Dimitri Dukedom, na isa itong malinaw na babala sa lahat ng kaharian sa kontinente na walang sino man ang makakaligtas mula sa kanilang kapangyarihan. Hindi naman nais ng hari ng Umberto na mangyari ito. Kaya iminungkahi niyang bilang alyansa ng mga kaharian, tiyakin na hindi na mauulit ang ganitong insidente at magbigay ng puwang para sa negosasyon sa imperyo ng Kronos. Dahil sa takot ng iba sa imperyo ng Kronos at pag-aatubiling parusahan ito, nagsalita na si King Rondon. Sinabi ng hari ng Redford na hindi siya sumasang-ayon na itago ang katotohanan o hayaan na lamang ang bagay na ito na mabaon sa limot. 1 buwan na ang nakalipas. Nabalitaan nila na nakipagsanib puwersa ang imperyo ng Valhalla sa imperyo ng Kronos at sinubukang patayin ang bayani na nagligtas sa Redford. Sinabi ng mga tauhan ni King Rondon na dapat nila siyang tulungan. Nauunawaan naman ng hari ng Redford ang nararamdaman nila. Dahil ang Redford ay patungo na sa pagkawasak noon, ngunit nabigyan sila ng pangalawang pagkakataon dahil sa tulong ng bayani nila na si Roman. Sinasabi dito na ang Redford ay handang makipagdigma para sa kanya kung kinakailangan. Seryosong sinabi niya na lahat sila ay masyadong pilit na itinatago ang tunay na problema nila sa pagkakataong ito. Dagdag pa niya, ang Kronos ay umatake nang walang anumang makatarungang dahilan. Bukod pa rito, lantaran nilang binaliwala ng Valhalla ang mga tangkang asasinasyon na ginawa sa loob ng kanilang sariling teritoryo. Kaya galit niyang itinanong, kung hindi ba't alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Dahil sa sinumang magtatangkang bumangga sa imperyo ng Kronos mula ngayon, walang sinuman sa kanila ang magiging ligtas mula sa banta ng imperyo. Dagdag pa niya, ang problema nila ay hindi mawawala kung
kung tatalikuran lang nila ito. Dahil lalaki lamang ito ng husto hanggang sa hindi na nila ito masolusyonan. At nag-aalala sila na ito'y humantong sa ganap na digmaan. Kaya tinanong niya sa kanila kung ano ang magagawa nila ngayon. Dahil patuloy lamang lalawak ang agwat sa lakas nila at ng imperyo ng Kronos. At sa malamang, may iilan sa kanila na lilipat sa panig ng imperyo ng Kronos. Pinagpawisan naman ang matabang hari ng Odelia habang nagagalit siya kay King Rondon, na sinasabing iyon ay isang kaibangan. Tumugon si King Rondon, na lahat ng kaibangan ay kung ano ang lahat ng sinabi nila. Dahil kung isa sa kanila ang inatake, tinanong niya kung magagawa pa ba nilang sabihin ang bagay na iyon. Sinabi niya na simula sa sandaling ito, ang kaharian ng Redford ay tuluyan ng aalis sa alyansa ng mga kaharian. At hihintayin niya kung magagawa pa nilang sabihin ang mga bagay na ito kapag ang mga espada ng imperyo ay nakatutok na sa kanila. Kaya umalis na siya sa pagpupulong ng ibang kaharian dahil sa pagiging duwag ng mga ito na itago ang katotohanan. Wala silang magawa para pigilan ang hari ng Redford, dahil ang mga salita nito ay may katotohanan. Nang marinig ni Prince Edwin na magkakaroon ng international conference, inakala niyang magiging iba ang sitwasyon nila. Sinabi niya na hindi niya alam kung natatandaan nila ito, ngunit ang pinagmula ng international conference na ito ay talagang nakakahiya. Dahil noong una siyang dumalo dito, noong bata pa siya sa ganitong pagpupulong, walang sino mang nagsalita tungkol sa pagbibigay ng nararapat na parusa sa imperyo ng Kronos. Dahil lahat ay nakatuon lamang sa kung paano maaayos ang isyu ng mapayapa. Alam naman niyang masyadong mahina ang alyansa ng mga kaharian upang kalabanan ang Kronos Empire noon. Ngunit sinabi niya na iba na ang panahon ngayon, dahil ang Shadow Corps at ang mga High Circle Mages, at maging ang 6th Star Aura Swordsman ay ginamit na nila, ngunit hindi pa rin nila nagawang pabagsakin ang Dimitri Dukedom. Ang dahilan kung bakit siya nadidismaya sa kanilang lahat ay dahil sa kabila ng walang kapantay na paglitaw ni Roman Dimitri, na isang taong maaaring kumalaban sa imperyo ng Kronos, ay hindi pa rin nagbabago ang alyansa ng mga kaharian. Bagamat hindi kasali ang Hector sa alyansang ito mula pa sa simula, sila ay haharapin ang isyong ito sa sarili nilang paraan simula ngayon. Nagpaalam na rin siya at sinabi na sana'y hindi nila pagsisihan ang desisyon nila ngayon na hindi itama ang mali. Samantala sa ibang eksena, patuloy na ginagamot ni Roman sina Henderson at Kevin. Patuloy pa rin siyang nagko-concentrate ng mabuti upang ibigay ang kanyang kapangyarihan sa kanila. Sa isip niya, ang lahat ng magagawa niya ay nagawa niya na. Mula ngayon, nasa kanila na kung mabubuhay pa sila o hindi. Dahil kung mawawalan sila ng malay ngayon at tatanggapin ang kamatayan nila, wala na siyang magagawa para sa kanila. Makikita ang ating bida na naging tuyot dahil patuloy siyang nanggagamot sa buong linggo na walang pahinga. Naalala niya ang nakaraan niya, kung bakit hindi niya tiningnan ang nasa paligid niya. Namuhay siya ng isang masidhing buhay kung saan wala siyang oras upang magluksa para sa mga namatay niyang kasamahan at kaalyado. Sa huli, ang lahat ng natira sa kanya ay malaking pagsisisi mula sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit ngayon, ayaw niyang mag-iwan ng anumang pagsisisi sa buhay na ito. Kaya't nakiusap ang ating bida sa kanila na mabuhay sila. Pagkatapos gamutin ng ating bida sina Henderson at Kevin, sinalubong sila ni Chris sa labas. Iniutos ng ating bida na tipunin nila ang lahat ng lokal na lord ng dukedom sa lalong madaling panahon. Makikita na nagtipon-tipon ang lahat ng mga lord ng hilagang silangang rehiyon para sa pagtitipon na ito. Inalarma sila ni Hans dahil paparating na ang kanilang lord sa pagpupulong na ito. Pagdating ng ating bida, binati siya ng mga lokal na lord. Nabalitaan ni Roman, na mayroong may mga hiwalay na opinyon na naririnig niya mula ngayon. Kasama rito ang mga usapan kung paano nila haharapin ang insidenteng ito sa kanilang pagpupulong. Sinabi niya na dahil sa patuloy na marahas na kilos ng imperyo ng Kronos, maaaring nakalimutan niya na kung paanong magalit. Seryoso niyang idinagdag na hindi niya gusto ang ganitong sitwasyon. Kaya nagbanta ang ating bida, sinasabing siguradong pagbabayaran ng Kronos Empire ang kanilang ginawa sa pag-atake sa Dimitri Dukedom. Kinabahan naman si Viscount Conrad at sinabi na talaga bang balak ng kanilang lord na magdeklara ng digmaan sa imperyo ng Kronos. Tumugon naman ang ating bida sa kanya, dahil simula pa lang nang atakihin siya ng mga asasin ng Kronos, nagsimula na ang digmaan laban sa imperyo. Ngunit ang mga nagtitiwala at sumusunod sa kanya ay nagbuwis ng kanilang dugo at buhay. Kaya iniutos niya sa bawat lokal na lord na magdeklara ng high alert status, at tipunin ang kanilang mga hukbo, at maghanda para sa digmaan. Sinabi niya sa simula sa sandaling ito, ang Dimitri Dukedom ay magdedeklara na ng digmaan laban sa Kronos Empire. Nang mabalitaan ito ng kaharian ng Hector, nalaman nilang magdedeklara ng digmaan ang Dimitri laban sa Kronos Empire.
Iniisip ni Prince Edwin kung bakit nila gagawin iyon nang hindi man lang sila kinonsulta. Sa pagkabigla, inutusan niya ang kanyang butler na makipag-ugnayan agad sa Dimitri. Nang makipag-ugnayan sila, si Count Fabius ang sumagot sa kanilang tawag. Tinanong ni Prince Edwin kung ano ang mga intensyon ni Roman, dahil kailangan nilang malaman iyon. Sinabi ni Count Fabius, na tulad ng narinig nila, ang kanyang lord ay hindi isinama ang kaharian ng Hector at Redford, at nais niyang maghiganti kasama lamang ang alyansa ng Cairo at Dimitri, kaya't nakiusap siya na ibalita agad ito sa International Conference. Pagkatapos nun ay pinutol na ni Count Fabius ang pag-uusap nila ni Prince Edwin sa linya. Sa isip ni Prince Edwin, kailangan nilang alamin ang dahilan ni Roman sa insidenteng ito, kung bakit niya piniling huwag lumahok sa International Conference. Dahil ang alyansa ng mga kaharian ay hindi papayag na gamitin ang kanilang lakas para lamang sa layunin ng paghihiganti. At alam din ng ating bida kung anong desisyon ang gagawin ng ibang kaharian. Kaya't napangiti na lamang si Prince Edwin, na parabang nahulaan ni Roman ang mangyayari. Kaya sinabi niya kailangan nilang dumalo muli sa International Conference. Samantala, nagalit muli ang matabang hari ng Odelia dahil sa aksyon na ginawa ng ating bida na makidigma sa imperyo ng Kronos. Kaya tinanong niya kung ang deklarasyon ng digmaan na ginawa ng Dimitri Dukedom, na kung kasama ba ang dalawang bansa. Nagagalit siya dahil iba ito sa sinabi niya sa kanila dati. Ngunit hindi rin alam ni Prince Edwin ang mga ibang detalye, kaya dumalo siya sa International Conference na ito dahil tinanggihan ng Dimitri ang kanilang tulong. Habang iniisip niya na may isang bagay lamang na nais makamit ni Roman gamit ang International Conference, ito ang pagkakahati ng alyansa. Sinabi ng hari ng Odelia na ang Cairo at ang Dimitri Dukedom ay mawawasak. Dahil ang problema ay kung ang dalawa sa kanila ay bumagsak, direktang maaapektuhan din ito ang kanilang alyansa. At kapag ganap na nasakop ng imperyo ng Kronos ang hilagang silangang rehiyon, makukuha nila ang tulay para masakop ang buong kontinente. Kaya kailangan nilang gawin ang lahat upang mapanatili ang kontrol sa Kingdom of Alliance. Dapat silang maging matapang at talikuran ang Dimitri Dukedom ngayon. Dagdag niya pa ang alyansa ay dapat maging mas matibay ngayon kaysa dati. Ngunit tumatanggi si King Rondon. Tulad ng sinabi niya sa nakaraang pagpupulong, ang kaharian ng Redford ay haharap sa parehong kapalaran ng Dimitri Dukedom. Kaya sinabi niya na wala nang halaga ang sasabihin niya, dahil handa na ang Redford para sa digmaan at naghihintay ng mga utos mula sa Dimitri. Tulad ng inaasahan, nagkaroon ng bitak sa mga kaharian ng alyansa. Habang umaalis ang hari ng Odelia, natapos muli ang ikalawang pandaigdigang pagpupulong ng walang napagkasunduang solusyon. Galit na galit siyang bumalik sa palasyo, iniisip na matatapos na ang lahat para sa kanila kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, si Roman ay hindi lamang isang hangal, iniisip nitong ilagay sa panganib ang lahat. Sa tingin niya, sa lakas lamang ng Kingdom of Alliance, hindi nila kayang labanan ang Kronos Empire. Kaya hindi niya hahayaang magwakas ang kaharian ng Odelia ng ganito, kahit pa kailangan niyang kumilos ng duwag. Dahil tungkulin ng isang hari na tiyaking mabubuhay ang lahat ng kanyang nasasakupan. Tinanong naman ng isang lalaki ang hari ng Odelia kung bakit nila sila kinontak sa ganitong oras. Sinabi ni Taba na ang Kingdom of Alliance ay tapos na mula sa sandaling ito. Kaya't nakiusap siya na sabihin nila sa kaharian ng Odelia kung ano ang kailangan nilang gawin upang mabuhay. Napangiti na lamang ang taga-Kronos, na parabang plinano nila ang mga oras na ito. Ang dalawang natitirang kaharian sa alyansa, maliban sa Frank, ay piniling sumuko sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Sa silangan ng outpost ng Kronos sa Lascal, sa taas ng kastilyo, pinag-uusapan nila na tataya siya ng isang ginto na hindi tatagal ng isang buwan ang Dimitri Dukedom. Tumugon naman ang kasamahan niya at sinabi, hindi niya ba sila masyadong tinatansya? Kaya tinanong niya kung paano tatagal ng isang buwan ang maliit na Dukedom. Kaya tumaya siya ng isang ginto na hindi sila tatagal ng higit sa 15 araw. Dahil kahit gaano pa sila kalakas, wala silang magagawa kung sila lang mag-isa, habang biglang sumulpot si Chris sa likod niya. Biglang dinakma siya ng kamay ni Chris, kaya't nagulat ang gwardya. Pagkatapos noon, sabik siyang inuntog ng malakas sa sahig, dahilan upang ito ay masawi. Nagulat naman ang kanyang kasamahan sa sinapit nito, lalo na sa pagwasak ni Chris sa mukha ng gwardya. Bago pa siya makapagbigay ng babala sa iba, tinapos na rin siya ni Chris sa isang mabilis na atake. Iniulit
Iniulat ni Chris sa kanyang lord na matagumpay niyang nakuha ang lugar na itinakda para sa kanilang misyon. Sinabi ni Roman na aabutin ng 6 na oras bago makarating ang pangunahing puwersa ng Kronos Empire sa Laskal. Kaya iniutos ng kanilang lord na paslangin nila ang mas maraming kalaban hanggat maaari bago dumating ang mga ito. Kaagad namang sumunod si Chris sa utos ng kanyang lord upang pagbayarin ang imperyo ng Kronos. Sa gabi habang ang lahat ay natutulog, inilunsad ng Dimitri ang signal flare upang simulan ang digmaan. Sa loob ng silid, nakasaad sa sulat na isang maliit na dukdom lamang ang naglalakas loob na ipakita ang kanilang mga pangil laban sa imperyo. Dahil dito, iniutos na tipunin agad-agad ang kanilang mga hukbo, na dapat nilang ihanda ang lahat ng mayroon sila upang burahin ang Cairo at ang Dimitri Dukdom mula sa mapa ng kontinente. Siya si Count Pablo ang commander ng Laskal, ang namumuno sa mga paghahanda. Sinabi niya na kapag dumating na ang pangunahing puwersa sa Laskal, ang Dimitri ay mawawasak nang wala silang magagawa. Dagdag pa niya, walang senyales na may tumutulong sa Dimitri, kaya't nasabi niyang wala silang tsansa para manalo laban sa kanila. Biglang pumasok ang isa sa kanyang tauhan at iniulat na nagkaroon ng sunog sa loob ng kampo ng Laskal. Nagmamadaling tumakbo si Count Pablo upang makita ang nangyayari. Makikita ang buong kampo ng Laskal ng imperyo ng Kronos na nagliliyab dahil sa mga bida natin. Agad niyang iniutos na sugpuin ng lahat ng sundalo ang apoy. Ngunit naamoy niya ang langis na nagmumula sa lugar kung saan naruroon ang sunog. Kaya napagtanto niya na hindi ito simpleng sunog lamang, dahil may sinadyang magsimula ng apoy sa lugar na ito. Kaya agad na iniutos ni Count Pablo na pumunta sila kaagad sa imbakan ng supply nila. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang malaking apoy na tumupok na sa imbakan ng supply nila. Iniutos niya sa kanyang mga sundalo na pumasok sa loob at kunin ang kanilang mga magic scrolls. Ngunit tumanggi ang ilan sa kanila dahil sa sobrang laki ng apoy. Galit na sinabi ni Count Pablo na kung sino man ang mag-atubiling sumunod sa kanya, puputulan niya mismo ang ulo nito. Bigla silang napatigil nang mapansin ni Count Pablo na may tao sa loob ng apoy. Laking gulat nila nang matuklasan na ang lalaking iyon ay si Roman, ang pasimuno ng kaguluhang ito. Muli, iniutos ng kanilang duwag na commander na huwag lang silang nakatayo dyan at pigilan nila siya kaagad. Kaya't mabilis silang kumilos upang atakihin si Roman kahit na alam nilang wala silang laban dito. Sa isang iglap, mabilis na nahawakan ng ating bida ang ulo ng isa sa kanilang mga kasamahan. Pagkatapos nito, ibinato niya ito sa isa pang kasamahan niya upang pareho silang matamba. Hindi pa doon nagtatapos, dahil sa ginawa ng imperyo ng Kronos sa dukdom ng Dimitri lubos pa rin ang kanyang galit. Makikita na sinaksak niya ang dalawang sundalo, dahilan ng kanilang agarang pagkamatay. Galit na sinabi ni Count Pablo na lahat ng sundalo ng Laskal, na makinig sila sa kanya dahil ito ay isang red alert. Samantala sa ibang eksena, may isang knight mula sa imperyo ng Kronos ang nakarinig nito. Sinabi niya na panahon na para makialam sila. Ipinapakita dito na sila ang 7th sword ng imperyo ng Kronos, ang 7th Division.